Kumusta kayo lahat? Ngayon ay update ulit tayo. Edit pa rin tayo sa quad sa ating used oil kalan na split hub. Ang gagawin ko ngayon, titignan ko kung kayang magpalabas ng blue flame sa ating splash proof. Kasi napakahirap magpalabas ng blue flame sa splash proof. Talagang napakalaking challenge sa mga gumagawa ng kalan yung gumawa ng splash proof, lalo na medyo malaki ito. Heavy duty itong aking kalan na ito. Standard na kwan yan na 5 inches ang ating tubo. Yan ay carbon steel pipe. Tapos ang kapal niya ay 10 mm ang kapal, standard at 10 mm. Okay, so ang nozzle na ito ay tulad nung una, yung cylindrical pa rin. Na-intriga lang ako sa cylindrical, kaya sinubukan kong gamitin. Okay, by the way, pinapainit ko pa lang yan. Kasi kinakailangan, pagka gagamit tayo ng splash proof, kinakailangan mainit na yung ating langis para hindi masuffocate. Kasi pagka ginamitan natin ng splash proof yan, kadalasan ang unang nagiging problema, masusuffocate yung ating apoy, mamamatay. So, hindi ko alam kung gagana ito. Okay, so itatry natin yung ating yung kanyang splash proof na special na design ko para dito sa kalan na ito. Okay, so yung aking splash proof, ito yun, masyadong masalimuot. Ang daming welding. Ang daming daming pinagdadaanan. Okay, so pero 100% na ito. Naipakita ko na ito dati sa ibang palabas. Talagang maski apawan yan, maski pa buhusan ng tubig, wala effect. Okay, so ito ngayon ang gagamitin natin, yung aking mahiwagang splash proof. Okay, so subok ko na ito 100%. Okay, so tatanggalin ko muna itong kanyang split hub. Ang ilalagay ko yung splash proof niya. Okay, pagka wala yung natin yung performance. Okay, so ilalagay natin yung splash proof. Kaya lang, pagka ilalagay natin ang splash proof, kinakailangan malakas ang pressure na ito kasi masusuffocate. So ilalagay natin sa medyo tatasan na natin. Sa maximum. Tingnan natin ang magiging performance. Yan, narinig nyo, nagbuga-buga siya. Sa balance. I-align ko lang. Ayan, kasi tawag dito, nakulob ang ating apoy, ang ating chamber. Pero tingnan natin kung makakabawi. Ang pinaka-objectives natin, lumabas sa ibabaw na to yung kanyang blue flame. Yun ang pinaka-importante. Kasi napakahirap magpalabas ng blue flame sa splash proof. So, nung sinalang ko ang splash proof, narinig yun, nagbubuga-buga. So, ibig sabihin, bumubuelo pa yan. Titignan natin kung, kasi malamig pa yung ating sinalang eh. Itong ating splash proof, malamig pa ito. Kinakailangan kasi mainit yung ating chamber. Ewan ko ba't gano'n ang na ito. Kailangan mainit ang chamber bago siya mag-perform ng maayos, mainit ang nozzle. So, sumunod na lang tayo sa tugtog. Okay, so, ayan. Kung mapapansin nyo, halos, nag-ano na, tawag dito, halos hindi na masyadong, yung pugak-pugak niya, parang nami-minimize. Antayin pa natin, magantay pa tayo. Hindi ko ikakat yung camera na to. Hanggang sa maging normal yung ganyang operation, o kaya pag may napansin na tayong kumaahon na apoy sa ibabaw. Okay, so sa pakiramdam ko, parang nababawasan yung kanyang pugak-pugak. Parang nakakabawi na siya. So antayin pa natin hanggang sa mawala yung pugak-pugak na yan. Ibig sabihin, gumagana yung ating splash proof. Maski pa nakakulob yan, may apoy sa loob yan, continuous yan. Hindi pa nga lang siya makabuelo. Kumbaga sa nabuelo pa. Pero kung mapapansin nyo, halos konting-konti na lang yung pugak. Ayan o.
Halos konting-konti na lang yung buga niya. Okay, may naninag na ako na Blue flame na lumalabas. Okay, lalapit ko lang. Okay, so yan ang nangyayari sa kanya ngayon. Visible na yung blue flame sa ibabaw. Ayan. Halos ang tinataas ng blue flame natin, invisible eh. Sa tansya ko nasa mga mahigit na 4 inches. Okay, so haya lang muna natin yan dyan. Hindi ko ikakat yung camera. Pabayaan muna natin siya na ibigay yung kanyang hilig. Tingnan natin yung kanyang maximum performance kung ano talaga siya. Okay, so yan. Wala na yung buga-buga. Wala na yung buga-buga. Ano na siya, parang continuous na yung kanyang performance. Parang nakakabawi na, nakaka-recover na. Okay, so ewan ko kung visible dyan. Visible na ba? Ayan, visible na. Napapansin nyo, mataas na sa tansya ko, nasa mga 6 inches pataas na yan. Yung kuha ng apoy na yan. Ayan, asul na siya. Okay, so pwede rin pala siya. Okay, so hindi pala siya tawag dito. Nawawala rin yung pugak-pugak. Okay, so meron ako rito 1 litrong tubig. Testingin natin kung siya ay makakaluto na merong splash proof. Mahilig tayo sa 1 litro kasi experiment lang naman. Okay, so 1 litro ito. Malamig yan malamig yan. Ang objectives natin, tignan natin kung mapapakulo niya itong 1 litrong tubig gamit ang aking splash proof. Ayan, nakakasabay ko po yun. Ayan. Okay rin. Pwede siya sa aking splash proof. Ayan, ang taas na niyan. Nasa mga 8 inches na yung banyan. Yung birada niyan. Okay, so isasalang ko na yung ating mahiwagang kaserola. Tignan natin kung ilang minutes bago mapakulo. Antayin ko lang yung oras. Timingan ko lang. Okay, so 7:30. Ilalagay ko ito. 7 minutes and 30 seconds. Okay. Okay, nung sinalang natin ang ating kaserola, wala rin nangyaring pugak-pugak. Naglabasan pa nga yung apoy sa ilalim. Yung mga sobrang apoy. Ayan. Ang laki ng binackfire niya rito. Nag-backfire siya. Ayan o. Okay, so yan ang kanyang performance. Masyado mainit. Kailangan lumayo ko ng konti. Okay, so kung mapapansin nyo, nawala, maski nung sinalang natin yung ating kaserola, diretso pa rin yung kanyang operation. Walang pugak-pugak. Tapos naglabasan yung mga blue flame dito, yun, nasa gilid. Ayan o, kasi nga dito sa ilalim, ayan o. Hindi lang masyadong kita dyan, hindi lang visible eh. Pero pagka nilapitan nyo yan, makikita nyo yan. Ayan. Nag-backfire sa ilalim. Pero sobrang na, ibig sabihin, excess na yun na init. Kasi yung ating apoy na nandun dun sa loob, sakop yung buong kaserola natin. Bali, ang naiinitan dito, yung Gilid na lang ng kaserola. Okay, so tignan natin kung ilang minutes niyang mapapakulo yung 1 litrong tubig na merong splash proof. Antayin natin kumulo bago ko i-reverse yung ating camera. Mas maganda kasi kung safe yung ating mga gadget. Pagka may isasalang tayo na alam natin na kukulo, na kukulo ang tubig, dapat meron tayong pangontra. Huwag tayong magsasaing ng huwag tayong magsasalang ng ating niluluto kung walang pangontra yung ating used oil kalan. Ibig sabihin, dapat meron niyang semi-splash proof or talagang 100% na splash proof. Dapat meron kung makukulo. Pero kung magpiprito-prito din lang, hindi tatagas ang tubig,
okay lang maski naka-open yung ating pinaka-chamber. Pero kung sa tingin nyo ay kukulo ang ating niluluto, aapaw, siguraduhin na merong splash proof. Maski semi lang yan para iwas disgrasya. Okay, so ayan o. Talagang bugang-buga siya. Okay, nagkakaroon na ng vapor formation. Okay, ayan. Nakikita niya, nagkakaroon na ng vapor formation. Ayan. Hindi pa rin nagbabago ang performance ng ating kuwan. Ayan o. Ang laki ng backfire ng kanyang kuwan. Hindi ko ikakatong camera na to. Antayin natin ang mula yan kasi ang purpose natin, orasan. So nagsimula tayo kanina ng 7 minutes and 30 seconds. Lampas 1 litro ito. Pero tanda ko, konti lang na lampas 1 litro. Ang pinaka-purpose lang naman natin, makita natin na gumagana. Pwede magluto gamit ang splash proof. Kasi yung iba, pagka nag-splash proof, wala nang apoy. Pigil na pigil talaga. Unlike na open, mabilis ang performance. Pag may splash proof na kasi, medyo napipigil yung performance ng apoy. Okay, kumukulo na. Daldal ako ng daldal. Kumukulo na yan. Kumukulo na siya. Okay, so kumulo na siya ng 7 na 30, tapos 11. Okay, so pagpalagay na 4 minutes. 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 4 minutes. 4 minutes na nakapagpakulo na tayo ng tubig na merong 100% na splash proof. Kaya kung sinabing 100%, maski pabuhusan ito, walang tsansa na pumasok ang tubig dito. Na-demo ko na to noon. Pinaapawan ko na ito. Talagang bulwak ang tubig na galing sa taas. Talagang walang reaksyon. Okay, so kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang. Na-demo ko na itong splash proof ko na to. Okay, so tatanggalin na natin yung ating kaserola kasi yun ang ating pinaka main objectives. Titignan natin kung kaya magpakulo ng ganito. So, konti lang ang diferensya. Pagka walang splash proof, 3 minutes ang pagpapakulo ng 1 litrong tubig. Pag may splash proof, inabot ng 4 minutes. 1 minute lang naman ang diferensya. Okay na yun. So, yan ang kanyang performance. Lumalagap-lap siya. Yan, habang tumatagal, tumataas yan. Sobrang init. Nawala na yung rito, nawala na yung ating backfire na blue flame sa ilalim. Okay, so babalik rin ko lang ang camera para mas natututukan yung maigi kasi pag ganito hindi may tutok eh. Okay. So yan ang aking yan ang performance ng aking kalan na merong splash proof. Yan. Matingkad na pagka blue ang ating kuwan, ang ating apoy na lumalabas diyan, naglalabasan sa ating chamber. Ang lakas din ng bugaw. Mataas din ang tinataas na ito, halos sa mga 8 inches ang taas ng apoy natin. Kaya kung mapapansin nyo kanina, nagbabackfire. Lumalabas dito yung mga apoy sa ating outlet sa daanan dito kasi nga sobrang lakas Okay, mag-alala dyan sa kuwan na yan, sa nagbabaga natin na plate, hindi matutunaw yan. Medyo mataas ang melting point yan. Okay, so susubukan natin na hinaan yung pressure ng ating hangin para malaman natin kung ito nga ay napapahinaan o hindi. So hanggang maski nga walang nasalang, nalabas yung nagbabackfire pa rin nagbabackfire pa rin ang blue flame. Okay, so subukan natin hinaan sa kalahati. Lagyan natin sa kalahati. Okay, pagkakalahati, yan ang performance niya. Kahit na may taklob pa siya, ang taas pa rin ang binabaybay ng apoy natin. Ayan asul na asul din. Ang taas ang apoy niyan. Nawala na yung rito, nawala na yung blue flame dito kasi nabawasan na yung pressure. May lumalabas pa rin ng konti.
nasa mid ako. Okay, so yan ang performance ng aking nozzle na kuan, cylindrical hinges lang. Makakagawa kayo ng nozzle basta't may cylindrical hinges na kayo. Okay, so okay pa rin maski kalahati lang ang setting natin, ay mataas pa rin yung apoy natin. Subukan nating isa lang kung kakayanin niya ng ating kuan. Subukan nating salangan kung kakayanin ng ating chamber kung siya ay mamamatay o hindi. Kasi masusupukit yan eh. So kalahati ang setting natin, isasalang natin uli ang kawali, kaserola. Kasi kung titingnan na, kung i-analyze nyo maigi, masusupukit kasi maharangan. Titingnan natin kung mamamatay. Okay, so hindi siya namatay. Kayang-kaya ng aking nozzle. Hindi lang makita kasi kuwan eh. Nakakover yung mga apoy. Pero naririnig nyo naman yung buga. Ibig sabihin, gumagana yung loob niyan. Ayan, naririnig nyo naman yung kanyang performance sa loob. Kasi kung wala nang buga, ibig sabihin, patay yung ating apoy niyan. Okay, so kaya niya yung mahinang pressure. Kahit na number 5. Ayan, may namalabas pa nga nakuha eh. Nagbabackfire pa rin yung blue flame. Nabibisible ko rito. Nakikita ko rito. Ewan ko lang kung mapapansin ninyo. Okay, so nasa setting na number 5 yan. Okay, so subukan pa natin sa number dulo ng 3. Titingnan natin kung kaya pa niya mag-operate ng dulo ng 3. Okay, pagka dulo ng 3, ay malumanay na. Malumanay yung dating sa kanya. Pero minsan, ayan, may lumalabas pa rin na blue flame. Pero buhay pa rin yung apoy natin yan. Kahit pa natatakluban siya, gumagana pa rin yung ating anti-splash proof. Ayan, malumanay na nga lang yung kanyang buga. Okay, para malaman nyo na buhay yan, tatanggalin natin yung kuan, yung kaserola. O kaya patagalin pa natin ng kaunti. Tingnan natin kung mamamatay siya o diretso pa rin yung kanyang performance. Ayan, kung mapapansin nyo, parang naghihingalo na siya. Ang setting niyan dulo ng number 10. Patagalin pa natin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Kung baga sa may konting hininga pa siya. Pero pag ganitong may splash proof na, hindi na advisable yung ganyang kahina. Ang may splash proof, advisable lang yan kapag pang malakasan ng power. Buhay pa rin siya. Ilang minutes na. Kasi kung normal lang yan na nozzle, pag sinalangan mo ng splash proof, wala na, hindi nagagana yon. Iba na mag-iiba ng performance. Iba kasi ang mga nozzle na pang splash proof at saka hindi. May mga nozzle na ganun. May mga nozzle na gumagana lang kapag open chamber. Pero pagka sinalangan na ng splash proof, wala na, patay na yung iba. Maski nga kawali lang o kaya kaserola, may mga nozzle na sensitive. Hindi siya pwedeng malapitan ng sinasalang ng upuitan ng kaldero. Ang gusto nila malayo yung distansya para hindi sila nasusuffocate. So mapapag-aralan din ninyo yan habang tumatagal. So yun ang mga obserbasyon ko. May mga special na nozzle para sa splash proof. Meron ding dual, kahit na walang splash proof, gumagana maski sa open chamber. Meron pang international, ibig sabihin kahit saan, kahit may carb, kahit wala, kahit may splash proof. Pag nakachamba kayo ng nozzle na ganon, good luck. Talaga may mga ganon. Kasi may mga nozzle na design para sa mahinaang pressure lang. Meron naman malakasan, meron naman horizontal lang buga, meron naman diretso ang buga, meron naman rambulan ng buga. So sari-sari ang nozzle. Nasa experiment natin yan. Okay. So kung napapansin nyo, hindi pa rin namamatay yung apoy natin sa setting sa dulo ng number 3. Okay, so tingnan natin kung talaga may apoy pa yan. Sa ating ko na. Aray ko. Hirap na walang camera. Okay, so yun ang ating kuhan. Kung mapapansin nyo, gumagana pa rin yung apoy natin sa loob. Ayan.
buhay pa rin siya. So napapahinaan ito itong aking splash proof na ito. Ayan, mapapansin nyo may lumalabas pa rin mga blue frame sa ating gilid, sa mga pinakagilid niya, sa setting ng number 3 yun. So pwedeng hinaan ito, depende sa gusto ninyong operation, kung gusto nyong merong splash proof o walang splash proof. Kaya nga ginawa ko rito, ano ito split half, hati-hati itong chamber na ito. Kung gusto kong pagganahin ng splash proof, yung kalahati ang isasalang ko. Pagka gusto kong open lang, o di kalahati rin, tatanggalin ko lang din yung kalahati. So yung kabila naman ang isasalang ko. Ito kasi ay personal, pang personal, pero pwede rin namang i-mass production pag may time. Medyo mahirap kasi magawa ng mga ganito. Mauubos ng oras, panahon at pera. Pagka wala kang panahon, wala na, di ka makakagawa. Pag wala kang pera, wala rin, di rin makakagawa. Di makakabili ng materyales. Pag wala kang determinasyon, hindi ka rin makakagawa. Wala kang lakas ng loob. So, ayan. So ito ang kanyang gadget. Pagka gusto ko ng may splash proof, ayan, sasalang ko siya. Pagka wala, yun naman ang ipapalit ko. Okay, so parang nalulungkot ang ating ang ating kalan, pero buhay pa rin yan yun. Sa dulo ng medyo buhayin natin siya, lakasan naman natin. Parang napakalungkot naman. Buhayin ulit, palakasin ulit natin. Bigyan natin ng buhay. So ayan, nilakasan ko ulit ang pressure para mabuhay naman siya. Yan, unti-unti na uling babawi yan. Magiging alive na uli siya. Okay, yung ating tangke, yan ang pinakasimpleng gawa ko. Personal lang yan, pero yan ay automatic oil level regulator yan. Yan, magana yan. Nilesen ko lang yung mga pyesa, tinanggal ko yung daanan ng langis dito kasi pang personal lang ito. Nalalagyan ko naman ng laman sa loob yan, binabaliktad ko lang, tsaka 2 tornilyo lang yun. Ayun. Detachable yung aking tangke na yan, kaya walang problema. Para maiba lang, para pag may makakita na mag-isip, yung tinatawag na twist, para mag-isip sila kung bakit ganyan ang aking tangke, walang daanan ng langis. May mga sekreto yan. Walang problema doon sa daanan lang ng langis, problema ko na yon. So ayan, bumabawi na uli siya. Okay, so ipoposition ko lang yung camera sa isang fix na lugar. Medyo nakakangalay na. Okay, so dito ko lang ilalagay. Titignan natin yung pagtaas ng kanyang apoy. Ayan, medyo lalakihan ko lang. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo ayan, bumabawi na siya. Nakaka-recover na uli siya. Tumataas na uli yung kanyang yung kanyang level ng apoy. Kasi tinaasan natin ang setting sa ating hangin. Palakas na ng palakas yan. Ang setting yan ay halos nasa maximum. Ayan. Okay, itong advantage ng mga split hub. Pwedeng hati-hatiin yung ating chamber, pero dapat walang singaw. Kaya yung dugtungan ko dyan, merong merong flat bar yun na para just in case na sasakit na ilalagay ko, hindi siya basta-basta sisingaw. Hindi ma-set up na maayos to, nababa yung aking camera. Unti-unting nababa. Oh, yaman nga siya. Ayan, unti-unti na lang tumataas yung ating apoy.
ating split hub, may flat bar dito yan. Ayan. Para may pinaka-stopper at saka pinaka-lock na rin. Para pag sinalang natin doon, walang masyadong singaw. Okay, so nakabawi na siya. Kung mapapansin nyo, ang taas na ng apoy na binibigay. Hindi na masyadong visible. Pero ang taas niyan. Ayan. Invisible nga lang. Invisible na blue. Pero blue flame yan. Okay, babalik na rin ko lang yung camera. Parang medyo mahaba na ang ating chika-chika rito. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Nakita natin na gumagana ang aking split hub na use oil kalan gamit ang cylindrical hinges na nozzle na merong splash proof. Ayan, napapatagos niya sa ibabaw yung ating yung ating apoy. Gamit ang ating, maski may splash proof pa siya, maski salangan pa ng kaserola, hindi nagbabago ang performance ng aking kalan. So, tagumpay yung experiment ko. Kahit na malaki ang naubos ko sa nozzle, maraming nabakli na drill bit. Hindi ko lang alam kung ako may pagkakamali o talagang matigas lang ang bakal na to. Okay, so maraming salamat sa pagsama. At least nakita nyo na pwede palang gawing nozzle ang mga cylindrical hinges. 1 inch ang diameter nito. Yung female part lang ang gagamitin nyo. Then, pwede rin pala siyang gamitin na meron splash proof. So, hanggang dito na lamang muna uli. Ayan. Satisfy ako sa performance ng ating nozzle na yon. Gumagana siya maski merong splash proof. Ang diferensya lang, pag walang splash proof, 3 minutes ang isang litro. Pag may splash proof, 4 minutes ang pagpapakulo. So, konting diferensya lang, maliit na diferensya. At least, pag may splash proof, siguradong safe na safe kayong gamitin yung ganitong klase ng mga gadget. So, maraming salamat sa pagsama. At sana ay abangan nyo pa yung update na gagawin ko rito. So, thank you so much sa mga bagong subscribers. Shout out sa mga gumagawa ng mga kalan. Sana may matuklasan pa tayong kakaiba. Pagandahin pa natin, tulungan natin yung mga bagong gumagawa nito. Bigyan natin sila ng para makakuha sila ng mga idea. Okay, thank you so much sa bagong subscribers. Until then.